guys. Kamusta kaibigan? Kamusta mga kababayan, mga kapatid? May napanood akong vlog. Panoorin nyo guys. Hanapin nyo si General's Point of View yata yan, nag-vlog. May mga pinapasabi daw yung mga OFWs natin, yung mga sumusuporta sa inyo financially, eh hindi daw kayo padadalhan pagka hindi nyo binoto yung gusto nila. Ayos ah. Totoo ba yun? Narinig ko lang yun sa isang vlogger eh. Kayo guys, kung mayroon kayong OFW doon at sa kanya kayo umaasa ng allowance every month, tanungin nyo na lang kung sino yung gusto nyong kung sino yung gusto nilang iboto ninyo. Ayos. Ayos, kinukumpara pa ng vlogger na yun yung yung paano ang pagboto ng INC. Black voting na rin daw pati OFW. Ang saya-saya. Alam naman natin na napakalakas ni Duterte sa mga sa OFWs natin. Ako po. Kaya kung ako sa inyo, tanungin nyo kung sino yung gusto nilang iboto ninyo. Mga umaasa sa mga OFWs. Ay, nako. Dali, hanapin ko mamaya yung yung vlog na yun. Tapos papakita natin yung clip, yung video lang, ha? Ano guys, payag pa kayo? For example, ikinakampanya sa inyo ng kamag-anak yung OFW yung gusto niyang kandidato. Sa palagay nyo, may impluwensyahan ba nila kayo? Yes, ang saya-saya ng election dito sa Pilipinas, no? Ilang milyon nga naman yung OFWs natin. Sabihin na natin hindi nagkakalayo sa bilang ng INC. Milyones din yun, diba? Milyon din yan ng mga natin. Pag nakuha mo ang simpati ng mga OFW at saka INC, di labang ka na ng kulang-kulang 20 milyones na boto, diba? Mga senators na katiket ni Duterte, pag ito nagkatotoo, yung vlog na yun, sabi daw ng mga OFW, pag hindi nyo ipinoto ang gusto ko, hindi ko kayo padadalhan ng suporta. Ayos ah. Di ba parang vote buying yun? Ay nako. Comelec, kung may nakikinig na taga Comelec, hindi ba counted as vote buying yon ng mga OFW? Parang binibili nila ang boto ng mga taong sinusuportahan nila. kapalit ng padala ay ang pagboto sa mga gusto nilang kandidato, gusto ng mga OFW na kandidato. Ang saya-saya naman talaga rito sa Pilipinas pag eleksyon. Okay ah. Pero kailangan ko nang magmadali guys. Malapit na akong malate. Pero di pa naman siguro. 7:34 time check. 7:34 in the morning, Friday morning guys. So papasok na tayo sa trabaho.
ba gaano ka-traffic ang syudad ng Tagum City, Davao del Norte. So ganito ang sitwasyon ng traffic namin dito, guys. Everyday ito, everyday. Ganito lang. Chill lang tayo, chill. Moderate ang traffic. Okay. So buti na lang hindi na umaasa sa OFW ang inyong lingkod. O hindi, mapipilitan din akong ibenta yung boto ko sa mga OFW pagka ganun eh. Diba? Kaya nga lang, sinong kakasuhan mo ng vote buying eh? Sila lang naman nakakaalam kung sino yung gusto nilang. Kunyari, ako nasa abroad, OFW, eh hindi ko naman sasabihin kung sa ibang tao kung sino yung gusto kong botohan nung pinapadalhan ko. Kaming dalawa lang kunyari, kami lang sa amin ang makakaalam. Ibubulong ko sa kanila. Ito padadalang kita ng buwan-buwan na sustento, iboto mo si ganito di ba? Pwede ba 'yon? paano yun yung pinaka sikretong vote buying talaga. Ayos. So dito na ako ngayon sa ibabaw ng flyover. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang influensya ng mga OFWs natin ngayong May 12 election. Kahapon may vlog ako tungkol sa balita na dinidiktahan daw ng mga OFWs ang pamilya nila din sa Pinas. Iboto nyo ang gusto ko, kung hindi wala kayong padala. So ito, may post si John Fermin. Napakagandang pagkasulat niya, ibasa ko sa inyo. Ang title niya is si Optic Politics pala ang nagsulat, April 19 kahapon. Sabi ni Optic Politics, The Silent Tide, How OFWs are Steering the May 12 Vote. Tahimik daw na alon ang OFW, walang imik. Kaya lang, ito na ngayon ang nagtitimon paano bumoto ang mga pamilya nila din sa Pilipinas. How many OFWs we have? We have millions of OFWs. Sa Amerika lang, ang alam ko, meron tayong mga 4 million PhilAms. Amerika lang na, habang buong mundo, nandyan. Ang mga OFWs natin, tinawag na modern day heroes, sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Sila ang may hawak sa pera. Kaya may boses sila. Okay, basahin natin itong sinulat ni Optic Politics. Sabi niya, in the quiet corners of Rome's nursing home, Rome sa Italy, the oil rigs of Abu Dhabi, and the households of Hong Kong, mga OFWs natin, ang dami sa Hong Kong, a force is gathering, one that doesn't chant on the streets or appear on TV debates. Overseas Filipino workers, long dubbed the Bagong Bayani, are now emerging as silent kingmakers in the May 12 election. Ang ganda naman mga kingmakers daw ang mga OFWs. And here's the twist, they're not just voting, they are influencing, if not outright directing,
how their families back home vote. And overwhelmingly, they are pro-Duterte. Duterte plus 2, as one political analyst quipped, referring to the loyalty not just to the former president but to anyone carrying his legacy. Ito, may example. Maria, a domestic worker in Milan for 15 years, explains it with clarity of someone who's... Okay, malapit na tayo sa ating pinapasukan, guys. We're almost there. We're almost there. It would be another long day. Anyway, it's Friday.